Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome muli sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1770. Dito sa article na to, dinidiscuss kung anong ibig sabihin ng lawful object or lawful purpose sa isang partnership. Anong mangyayari kaya sa isang partnership kung wala siyang lawful object or purpose? At anong mangyayari sa mga kinikita ng partnership kung sakaling unlawful ito? Kanino ito mapupunta? Kanino nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1770. A partnership must have a lawful object or purpose and must be established for the common benefit or interest of the partners. When an unlawful partnership is dissolved by judicial decree, the profits shall be confiscated in favor of the state without prejudice to the provisions of the Penal Code governing the confiscation of the instruments and effects of a crime. So dito, pinag-uusapan ng ibig sabihin ng lawful object or purpose. Ano nga ba ibig sabihin ng lawful object? So lawful object or purpose. Yan. Ang isang partnership daw kasi, kailangan meron silang lawful object or purpose na consistent with the principle na ang party sa isang contract ay may freedom to stipulate pagdating sa terms, dapat hindi pa rin yung stipulation contrary sa lamog sipap. Okay? Although meron silang freedom to stipulate, kaya nga meron tayong principle of liberality. Kasi ang principle of liberality sa contracts, it pertains to the freedom to stipulate, liberality. So, freedom to stipulate. Ganun pa man, kahit na may kalayaan ang partners or ang party sa isang contract na manggagawa ng partnership, kahit na meron silang kalayaang ilagay ang gusto nilang ilagay, dapat yung ilalagay pa rin nila ay lawful purpose. Okay? Hindi dapat contrary to lamog sipap. Not contrary to lamog sipap. Yan. Law, morals, good customs, public order, and public policy. So, dahil ang partnership kasi is contract pa rin naman yan, at yung mga stipulations na nilalagay sa contract, dapat lawful pa din naman. Okay? Ayan. So, ano mangyayari kapag yung object or purpose ay unlawful? Ang mangyayari kapag naging unlawful yun, edi void na yung partnership. Para sir, pag halimbawa, lawful nung una, halimbawa, ito, scenario number one, lawful, nagtatag sila, lawful, meron silang object or purpose na hindi naman labag sa batas. Later on, naging unlawful. Okay? So pag naging unlawful siya, yung kanyang purpose kahit na lawful siya noong una, magiging void na yung ating partnership. Okay? So magiging void siya. Ano ibig sabihin nun? Pag sinabing void, it's as if walang partnership. Okay? So pag sinabing void contract, as if hindi nag-exist from the very beginning, therefore walang legal personality. No legal personality. So illegal ngayon yung partnership. Okay? Ano mangyayari? From the moment na siya ay naging unlawful, okay, hindi na siya titingnan ng batas na nag exist kasi nga void na yung partnership, void na yung contract. Ang mangyayari, kung yung unlawfulness or yung illegality ay nagkaroon ng krimen, so doon muna tayo sa una, kung yung ginawa nung unlawful illegal partnership constitutes a crime, if it constitutes a crime, okay, therefore, bukod sa pagiging void, okay, yung partners will be criminally prosecuted. Partners will be criminally prosecuted. So, pwedeng makulong itong mga to, no? That is according to 1411. Yan. Tapos, yung proceeds mula dun sa krimen ginawa, yung kaya nga sila unlawful partnership, yung kinita ng partnership dahil sa illegal nilang ginagawa, okay, at lahat ng instruments or tools na ginamit nila para gawin yung krimen na yon, forfeited yon sa government. Mapupunta yun sa government.
Unless property siya ng isang third person na hindi liable for the offense, pero yung articles na yun, which are not subject of lawful commerce, shall be destroyed. So, sisirain yun. Okay? That is under the revised penal code. Yun yung sinasabi dito. Without prejudice to the provisions of the penal code. Again, kung yung property na ginamit sa isang krimen ay pagmamayari niya sa third person na hindi siya ang gumawa ng offense, hindi mapupunta sa part sa government pero sisirain yun ng government. So it shall be destroyed. Okay? Yan. So partners shall be prosecuted. Number two, okay? Yung proceeds mula doon sa crime or yung kinita mula doon sa krimen ginawa, proceeds of the crime and the instruments or tools, okay, with which it was committed, yan, mapupunta lahat yan sa government, in favor of the government. Pero, if the tools, if owned by third person, who did not commit the crime, destroyed. Sisirain na siya. This is according to Article 45 of the Revised Penal Code. Okay? Yan. Pero paano naman kung halimbawa, yung pagiging illegal ay hindi naman krimen yung ginawa niya? Let's say halimbawa, um, nagkakatay ako ng baboy, slaughterhouse ako, tapos pinagbawal na sa city na tinitirhan ko ang pag-slaughter ng mga baboy. So, illegal yung aking partnership but hindi naman siya crime. Okay? Or wala namang criminal prosecution na nangyari. Therefore, void pa din. Okay? Void pa din yung partnership. Does not constitute a crime. Okay? Illegal. Void pa din. Yan. So, void pa din siya, no? Yan. Therefore, wala pa ring legal personality yung pagiging slaughterhouse ko ng partners namin. So, no legal personality. Okay? Pero, yung mga kinita mula dun sa slaughterhouse na yon, from the time na siya ay naging unlawful, nung nagpasa ng ordinansa na bawal na lahat ng slaughterhouse sa city, lahat ng kikitain from the moment na siya ay naging unlawful or illegal, mapupunta na rin yan sa government. So, forfeited. Profits shall be forfeited. Okay? Yan. Pero hindi yung contributions, but not the contributions. Okay? Yan, that is something na kakaiba, no? Yung profits na mapupunta sa government pero hindi agad-agad. Not immediately, not immediately the contributions. Pero again, kung yung illegality constitutes a crime, yung lahat ng ginamit, kung pagmamayari ng mga partners, kung lahat ng ginamit nila para gawin yung krimen na yon, okay, confiscated yun ng government. For example, nagtayo ako ng partnership kasama yung kaibigan ko para sa online gambling, which is bawal. Halimbawa, online sabo. Tapos ay nag-contribute ako ng laptop, nag-contribute siya ng cellphone, etc. Yun yung ginagamit namin para mag-isabong. Okay? So that is the tools with which we committed a crime. Okay? Therefore, yung kinontribute namin na laptop at yung kinontribute na cellphone, confiscated yun ng government. Kasi what we did in the partnership, being it illegal, constitutes a crime. Pero kung kami naman ay nag-contribute na hindi naman crime yung ginawa namin, pero dahil illegal siya, okay? Yun, pwedeng hindi ma-forfeit yung contributions at yung kinita lang ang kukunin ng government. Kasi kapag crime, yung kinita at saka yung tools. Pag hindi crime, yung profit lang. Yung contributions, depende pa yan. Ano mga example ng mga unlawful partnerships? Ayun nga, halimbawa natin ay gambling. Okay? Nagtayo kami ng gambling house.
O kaya naman nagtayo kami ng partnership na do'n titira yung mga ano, for prostitution purposes or kaya naman for smuggling, nag-smuggle kami ng goods. 'Yan, mga example 'yan ng partnership na unlawful. Okay. So 'yun, dito nagtatapos yung Article 7070. It's about lawful object or purpose of a partnership. Kailan ba dapat siya ay hanggang saan lang ba dapat puwedeng mag-stipulate or yung freedom to stipulate nag-a-apply? Dapat hindi contrary sa law, moral, good customs, public order, and public policy. Otherwise, kapag contrary yan, magiging unlawful ngayon yung object mo, therefore, magiging unlawful yung partnership mo. Therefore, it will become void. Pag void, walang legal personality. Tapos titingnan mo kung yung illegality constitutes sa crime, kasi kung crime yung ginawa ng partnership kaya siya unlawful, yung kinita, pati yung ginamit sa krimen, confiscated yun ng government. Liban na lang kung yung tools ay pagmamay-ari ng third person, destroyed yun. Pero kung yung illegality does not constitute crime or walang criminal prosecution, void pa din yung partnership, tapos yung profit lang ang pwedeng ma-forfeit, tapos yung contributions pwedeng hindi yan forfeited. Yun. So I hope meron ako nadagdag sa inyong bagong learning na magagamit ninyo sa inyong mga klase. Kung medyo nabilisan ka, ulit-ulitin mo ng lecture natin, I'm sure makukuha mo rin yan. Yan lagi ang sinasabi sa inyo, mag-aaral kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!